bakit yun po bang mga bad spirit na nagpapakita tulad ng mga multo? Totoo po ba iyon? At bakit po sila nagpaparamdam sa mga tao? Alam niyo po yung mga masasamang espiritu or bad spirits, totoo pong meron yan. Ang tawag dyan, espiritu ng mga demonyo. Basahin natin yung Apokalipsis. Ito po sinasabi sa Apokalipsis sa Kapitulo 16 at ang talata po ay 13. Ganito po ang ating mababasa. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawan ng mga tanda. Ayun. Tawag po dyan, espiritu ng mga demonyo. Ano po? Iyan po'y nakapag-aanyo ng kung anumang anyo eh. Gaya nyo, anyong palakayan, Brother Willie. No? Opo. Kaya yan po ay, kung espiritu yan, nakakapag-anyo yan ng kung ano-anong anyo. Pero hindi totoong ganun yun. Kagaya ng sinasabi nila, duwende. Hindi totoong may duwende. Masasamang espiritu yan, nagpaparamdam sa tao para ang tao takutin, iligaw sa pagkakilala sa Diyos. Wala po namang trabaho ang demonyo kundi tayo ay pasamain, iligaw ang pananampalataya, matakot ka, mawalan ka ng tiwala sa Diyos. Yun ang layunin lang naman po ng demonyo eh. Kaya ang masasabi ko, ang trabaho ng masasamang espiritu, gaya ng espiritu ng mga demonyo, yan po ay upang ang tao ay matakot sa maling pagkatakot. Alam mo, Brother Willie, masama kasi yung basta tayo natatakot eh, no? Opo. Bawal yun eh. Sa Pedro, ganito po ang ating mababasa. Ito po ang sulat po ng Apostol Pedro dito po sa 3:14 ng unang Pedro. Tatapwat, kung mangagbata kayo ng dahil sa katwiran, ay mapapalad kayo. At huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot o huwag kayong mga gulo. Ayun, maliwanag yun ha. Huwag kayo ikang matatakot sa kanilang pantakot o huwag kayong mga gulo. Meron talagang pantakot ang masasamang elemento sa... Alam mo po kapatid, hindi lang naman dito sa mundo may masasamang elemento. Pati dyan sa mga dakong kaitaasan, may masasamang espiritu dyan. Pakinggan mo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Hindi lang pala dito sa mundo mayroong masasamang espiritu, kapatid na Willie. Nga po. Pati sa dakong kaitaasan, ano? May mga masasamang espiritu riyan. Kaya, hindi ka takataka, kapatid, ano, na makakaramdam ka talaga. Kung minsan nangingilabot ka, kung minsan ikaw ay... Yung bang parang tumatayo ka ang balahibo ko, sabi nga, lumalaki ulo ko. Meron talagang masasamang espiritu. Ang layo niyan, takutin tayo, mawalan tayo ng pagtitiwala sa Panginoon Diyos para iligaw tayo ng mga masasamang espiritu na yan. Mandaraya yung masasamang espiritu. Pero alam mo, may isa tayong mapanghahawakan para wag tayong galawin yan eh, kapatid na Willie eh. Ano po yung Brother Eli? Yung sinasabi sa unang Juan, pakinggan nyo sa 5 at 18. Nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Tatapwat, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Ayon, maliwanag yun na pagka ikaw ay anak ng Diyos at nag-iingat ka, hindi ka gumagawa ng mga mali sa paningin ng Diyos. Hindi mo sinasadya yung masasamang kasalanang ginagawa ng masasamang tao. Sabi ng Biblia, hindi ka gagalawin ng masama. The wicked ones toucheth him not. We know that whosoever is born of God sinneth not. But he that is begotten of God keepeth himself.
and that the wicked one toucheth him not. Hindi gagalawin ng masama. Alam mo kapatid, meron akong ikukwento sa iyo, no? Merong isang tao na galit sa akin dahil yung kanyang paniniwala ay tinatamaan ko sa pangangaral ko ng salitang nasa Biblia, tinatamaan yung kanyang maling paniniwala. Nagalit sa akin yun, kapatid na Josel. Ano po nangyari? Ang ginawa niya nung nasa TV, kinukulam niya ako. Opo. Tinatawagan niya raw yung mga espiritong kakilala niya para tulungan siyang kulamin ako. Matagal-tagal din, hindi niya ako nakulam, no? Bandang huli, pumunta na siya rito sa Pampanga. Umupo nga siya doon sa may harap para makulam niya ako, kapatid na Josel. Opo. O de kanya, nag-oorasyon siya, tinitignan niya ako. Ngayon, kaya lang daw, pag nagkakatama yung mata namin, napapaigtad siya. Yun. Ngayon, hanggang tumagal, hanggang 6 na taon, hindi niya ako makulam-kulam. Sumuko siya, Brother Joe. Nagtapat siya sa gitna ng kapatiran, kaya siya aanid dahil hindi tumalab yung kulam niya sa akin. Ako naman kasi sumasampalataya diyan sa sinabi niya, San Juan, na ang ipinanganak ng Diyos, nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Ayun. Alam mo, miski na ikaw ay ipanalangin pa ng mga taong masasama o tumawag pa sila ng masasamang espiritu, pagka ikaw ay ang tiwala mo'y nasa Panginoon, hindi ka naman pababayaan ng Diyos di ba? Hindi ka pwedeng magalaw ng masama. Yung ginawa ni Kibuloy sa akin, na wari isinumpa ako ni Kibuloy, di ba? Opo. Sinabi niya na 6 na buwan na lang daw, mamamatay na ako. Tinakot niya pa yung mga miyembro natin na pag hindi aalis dito sa dating daan, pati sila rin madadamay sa akin. Yung mangyayari sa akin, mangyayari rin sa kanila. Nga po. O yun, napatunayan lang na yung Diyos na ating kinikilala ay makapangyarihan sa lahat kesa sa Diyos ni Kibuloy. No, tama po. Kasi kung yung Diyos niya ang totoong Diyos na makapangyarihan, magkakatotoo yung kanyang sinabi. Pero ang Diyos ng Biblia, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, at ang Diyos ng Israel, yun ang aking ipinangangaral na Diyos na lumikha ng langit at lupa, siyang Ama at nagsugo sa ating Panginoong Kristo. Yun ang tunay na Diyos. Pag yun ang kakampi mo sa buhay, kahit sino pa, hindi ka pwedeng galawin ng masama. The wicked one toucheth him not, ang sabi ng kasulatan. Kaya huwag kang matatakot. Ang gusto ng masasamang espiritu ay takutin tayo, mga kapatid. Iligaw tayo, makaramdam tayo ng something strange, mawalan tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Pero sabi ng Diyos, huwag kayong matatakot sa kanilang pangtakot. Ang dapat nating katakutan, ang Diyos. At pag sa Diyos tayo natakot, hindi ka pwedeng galawin ni Satanas. Yan. Meron ba tayong footage noon? Yung footage nung sinabi ni Kibuloy, Brother Joseph. Opo, meron po tayo niyan. The members of this guy who is now declared a blasphemer in the kingdom of God, you have 6 months to leave that group. If you won't leave that group, you will be included in his judgment. You will all be ushered to hell when you die. Or while you're still alive, your soul is already marked for destruction. So that the group of this leader, I am telling you, get out. Lahat sa inyo na mananatili dyan, bibigyan ko kayo ng 6 months, umalis kayo dyan. Kung di kayo alis dyan,
kung ano ang kanyang kaparusahan, ganyan din ang tatanggapin nyo. So this group of Eli Soriano, of the Dating Daan, your leader is already damned and judged because it is not our fault, it is his fault. Because last night, a revelation came to me. He is declared here and there in the kingdom of heaven and in the kingdom of heaven on earth that this guy has crossed the point of no return. He is a blasphemer. He has committed the unforgivable sin. So that I will tell you how that revelation came to me and what will happen to him. He will be inflicted with a deadly, serious disease he cannot overcome. And it will eat up his guts. What a sore punishment for a man who is hard-headed because of the sin of pride. Nakita niyo naman ang pinagsasabi niyan. Di sana tayong lahat, kapatid na Willie, lalo na si Brother Eli, nalipol na lahat! Kasi 6 months daw pati mga kapatid na naniniwala daw. I'm giving you 6 months, umalis kayo dyan. Ang lakas ng loob niya, Brother Joseph. Kasi ang Diyos lang ang may kapangyarihan na magtakda ng kamatayan. Ako'y nagpapagaling at walang makakaligtas sa aking mga kamay. Sana ibinigay niya sa Diyos ang kapangyarihan, di ba? No? Opo. Pero siya, magtatakda siya. Sabi kasi ni Kristo sa Gawa 1:7, pakinggan niyo. Ito po ang sabi po sa 1:7 po ng Gawa. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kaniyang sariling kapamahalaan. Sino namamahala sa panahon, kapatid na Willie? Ang Diyos Ama po. Sarili niyang kapamahalaan yun, di ba? Opo. Siya lang ang nakakaalam nun. Pati yung panahon ng kamatayan. Nga po. Pakinggan nyo sa Ecclesiastes 3, ganito ating mababasa. Ito po sinasabi po sa 3:1 ng Ecclesiastes, ganito po ang ating mababasa. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Tuloy. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Meron palang panahon ng kapanganakan, Brother Willie. Nga po. Hindi naman po pwedeng kahit anong araw maipanganak May panahon talaga ng kapanganakan niya kasi pag 9 na buwan, dapat panganak ka. Nga po. Pero pagkatapos ng panahon ng kapanganakang dadaanan ng tao, meron barating naman panahon ng kamatayan. Nga po. At yung panahon na yan, pati yung bahagi ng panahon, itinakdaya ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Kaya walang pakialam si Kibuloy doon para bigyan mo ko ng taning na 6 na buwan. Nagkukunwaring siya, kausap niya Diyos, nakatanggap ka ako ng revelation sa Diyos. Kaya kayong mga miyembro ng Soriano, iwan nyo na yan. Binibigyan ko kayo ng 6 na buwan. Masamang ano yan. Apo. Masamang klase ng pangangaral yan. Biro mo. You are cursing your fellow men. Imbis na ipanalangin mo yung tao maligtas, ang papanalangin mo, mamatay. At tatakutin mo, pati miyembro, mamamatay din. Si Pablo, nung makita niya yung mga tao na naglilingkod, mali, ang panalangin niya, gusto niya maligtas Apo. Basahin natin yung 10:2-3 ng Roma. Ito po sabi po sa Roma sa Kapitulo 10 at ang talata po'y 2, patuloy, sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, tatapot hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ay, hindi sakop ng katwiran yan, ano? Opo. Ay, anong dalangin ni Pablo? Sa 1. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila
upang sila'y mangaligtas. Alam mo, yung mga hindi sakop ng katwiran, nananalangin si Pablo, sana maligtas ang mga ito, masakop, ano? Nga po. Hindi kagaya ni Kibuloy, sinusumpa. Ano? Nga po. Gusto yung mamatay. Para naman si Manalo, tinataboy naman sa impyerno. Pakinggan niyo si Manalo. Alam ko na marami pong hindi sang-ayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag, Iglesia ni Cristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag, tayo lang ang tinubos. Pero, mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin sentensyado ka sa apoy. Nakita niyo? Kay Manalo, sinintensyahan naman sa apoy. Matindi itong mga ministrong ito. Pero sila raw sa Diyos, Brother Joseph. Si Pablo, iba. Ang panalangin ko sa Diyos at patungkol sa kanila, ang nais ng aking puso, sila naway mga ligtas. Magkaiba talaga yung ministro ng Diyos kaysa sa ministro ng demonyo, no? Apo, Brother Eli. Ngayon, yan ang masasabi natin doon sa tanong na ang hindi ka naman pwedeng pangibabawan ng masasamang espiritu. Pati na yung masamang espiritu ang daladala ni Kibuloy at ni Manalo. Hindi ka pwedeng yun ang masunod. Ang masusunod pa rin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang totoo, kung gusto ng Diyos ngayon din, mamatay ako, mamamatay naman ako, hindi ba? Kahit naman sino, hindi naman tayo makakatanggi. Pero para ipanalangin pa natin yung kapwa natin tao mamatay, hindi bayaan mo nang masunod yung kalooban ng Diyos. Pero para ikaw, magkunwari ka pang nakausap mo ang Diyos at may revelation. Tapos hindi naman pala totoo. Tama po yung Brother Sa bagay, marami talaga, Brother Willing, gustong mamatay ako. Ako'y mapahama kasi tinatamaan sila sa aral na binabasa ko sa Biblia. Nga po. Huwag kayong mag-alala, mamamatay din ako. Di ba, Brother Joseph? Pag gusto ng Diyos, kahit mamaya lang, pwede na akong mamatay, di ba? Kahit bukas, pwede na rin. Kaya lang, kung hindi pa gusto ng Diyos, kahit manalangin kayong lahat, kahit kulamin nyo kung lahat kayo, hindi pwede. Ang Diyos kasi yung kinikilala ko, na siyang aking ipinangangaral, yung nasa Biblia, yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, ang Diyos ng Israel. Tinan mo itong Diyos ng PBMA, hindi tumalab. Pakinggan nyo. Sinarili ko na lang kasi yung ginawa ko kay Brad Eli. 17 years po kasi po ako kay Cleo sa PBMA. Galing ako pagka-ordinary member hanggang naging ako ngayong minsan sinusundo ng mga kasama ko sa tawag namin kasi doon sa mga misyonaryo, missioner. Ako naman sa panggagamot. Minsan, nung nakinig ako sa RJTV 29 pa kay Brad Eli, nasaktan ako doon sa mga sinasabi niya. Siyempre, magkakaalam ko yung Robin Icleo Sr., yung ama, nagpakita kasi ng tatlong maging Amerikano siya, tumataas. Pag ginagamit niya yung lumang espiritu na General Lolo Adriano de la Concepcion, maging matanda din siya. Nakita ko yun. Tapos pag ginamit niya yung King of Air na si Dr. Hughes Tobar, naging Amerikano din siya. Pag ginamit naman niya yung King of Sea, hari ng mga dagat, na si Captain Capuljuri, siyempre, ewan ko lang, parang kabalagan nakita ko sa Biblia, nagpakita ng mga wonders, no? So, 17 years po ako doon. Nung marinig ko si Brother Eli sa kaikot sa television, binalik ko, sabi ko, anong pinagsasalita ng taong ito? Natablan ako doon sa sinasabi niya. Ayaw mga ganito. Pagkagabi, siyempre may dasal kami sa Cleo. May 9 mystery hanggang 36 mysteries. Kung may mga pa kami, may mga, yung dasal po namin mga kapit, Aramaiko. That is the native tongue of Jesus Christ daw, sabi ni Master Robin Icleo noon, yung senior. So, nakadikit kasi ako doon sa niya, yung pinaka-right hand, si Attorney Nazareno ang pangalan. So, yung sing-sing namin dalawa, pag ang sing-sing mo puti at saka asol,
misyonaryo ka na kahit anong klaseng sakit gagamutin. Hindi ko naman itinaas yung sarili ko, kapatid. May mga teller nga na bangko hanggang sa UCPB diyan sa may Tondo, inayawan na ng doktor dahil sa kabalaghan ng demonyo gumaling. Inayawan na ng ospital. So ginamot ko kasi kasama ko sa isang opisina sa recruitment agency sa Maynila, sa MS Katan Placement. Kasi ako po yung recruitment manager dati doon. Ngayon, nung gumaling, at lahat ng pasyente ko doon sa Baclaran, dati ako nangipin eh. Walang kamay lang at saka bulat. Nagbubunot kayo ng Oo, ngipin? nagbubunot pa ako ng ngipin. Hanggang dinala ko sa Saudi yon. Tapos, yung kasama kong misyonaryo na kubrador din ni Boy Macnat sa Pasay ng Huiting, hinabol kami ng pulis. Nakatago lang kami ng isang ganitong kalaking puno. Na ano po kami, hindi na kami nakita ng pulis. So may tagulilong daw. So lahat ng nung kasaysayan ko sa kay Brad Neely, bakit ako naanib, pumunta pa ako dito, sumama ako doon sa anak ko, na unang na-member dito, diyan ako sa may ditser na yan eh. Tiningnan ko yung mata ni Brother Eli, at doon ko nakita, iba yung espiritong dumadaloy sa mata niya. Kaya, sabi ko, kaya pala, 6 years ako nakinig kay Brother Eli, 6 years po. Hindi pa ako na-convince kasi lahat ng tinawag ko na nga yung pinakamabigat na namin, yung 4 corners angel. Yun eh. 4 corners of the world, 3 angels bawat corners. North, south, east, west. Tinawag ko na yun. Hanggang ngayon si Brother Eli, matibay pa. Kaya sabi ko, ito na nga yung sugo ng Diyos. Surrender na po ako, sabi ko. Hindi, malaking kasalanan ko kay Brad Eli po. Kaya sabi ko kaya ako nagpumilit na maging magawa sa South District man lang. Kasi sa mga kasalanan. Kasi marami rin akong naakay mga kapatid kay Cleo. Bawat pasyente na gumagaling sa akin, binibigyan ko ng dasal ng demonyo. Oo. Kaya sa mga ganitong paraan man lang, makabawi ako sa Panginoong Ama, sa Panginoong Diyos, na siguro, yung mga kasamahan ko dyan sa PBM, dyan sa San Mateo Rizal, malaki ring naibuno ko dyan sa tinatayong chapter natin na simbahan, mga $1 ko pa nung nasa Saudi ako. Alam niyo mga kapatid, bakit hindi kayo maniwala kay Cleo? Pareho din ng sa atin, walang bisyo. Pero siya, pag nagkaganito, nag-congregation, siya, pwedeng manigarilyo, siya nag-iinom. Tinanong ko sa isip ko, bakit dapat modelo ka eh? Sabi niya, anak nga ako. Siya rin, parang si Kibuloy ngayon, siya na raw yung bumaba na si Kristo buhay. Kaya nagpapagamot, Nanggagamot? Oo, nanggagamot. So, yung si Atty. Pasing Rosal kasi, si kapatid na Pasing, nang ako nag-reflect sa kanya, actually sinasarili ko yung kasi nahiya ako sa sarili ko, sa ginagawa ko, na kahit anong ko, hindi talaga matablan si Brad Eli for 6 years. Kinakandilaan ko pa yon. Ano po ibig sabihin yung kinakandilaan ninyo? Pinagtitirik nyo ng kandila? Nagtitirik ako kandila. Tinatawag ko na nga, kasi akala ko nung una, yung yun ang sa amin ng kasi hindi pa ako naniniwalan. Ito talaga yung So, nagtawag ako ng Espiritu ni Rizal, ni Bonifacio, kasi yun ang turo ni Ruben. Yung mga sagradong hero, yun sagrado ng mga espiritu noon. Di na mo mabilang brother, kaya nang nabautismuhan ako dyan, parang papel ako umahon. At saka, nang tumingin ako sa langit, sa akin na lang po kung ano yung nakita ko. Kaya, portahan natin si Brother Eli talaga. Ang Iglesia ng Diyos, ito po ang tunay na Iglesia ng Diyos dito sa Sanglibutan, mga kapatid. Wala nang iba. Okay. Yan ang makasaysayang buhay ni kapatid na Henry. Yung lahat ng kanyang attempt na kulamin si kapatid na Eli, Brad Willie, wala desperado eh. Natawag na lahat eh. Kasi huwag nyo lang kakalimutan mga kababayan yung unang Juan
5 at 18. Ang may tiwala sa Diyos, hindi ginagalaw ng masama. Kahit ano pang masamang espiritu, hindi maaaring galawin yung isang nagtitiwalang anak ng Diyos. Yan.